Hello guys, welcome sa ating bagong video. Pag-uusapan natin ngayon yung isang gamit o isang item na pinadala sa akin ng Car ABC. Ano yon? Ito yung 7 inches wireless Apple CarPlay with Android Auto na infotainment display. Kagaya to nung nakakabit ngayon kay Blake. Pero kakamustahin natin, kamusta kaya yung performance niya? Mare-recommend ko ba sa inyo ito guys kapag ginamit ninyo? At magkano kaya ito? Yan at ang ipapapag-uusapan natin sa video na to. Ano, ready na pa kayo? Tara, let's roll! Okay guys, so ano kaya nasa loob nitong puting box na to? No, excited din ako makita. Kaya panoorin muna natin yung unboxing video. Okay guys, so bago ang lahat, unbox muna natin tong pinadala sa atin ng Car ABC na 7 inches Apple CarPlay at Android Auto. No, so tingnan natin. Mapansin nyo sa box niya, simple lang ano, white na white box lang siya. Hindi ko alam kung ganito talaga siya pag pinadala or review unit lang to. Pero very white box lang siya. Very plain and simple. So kung ano, di ko sure, no? Tingnan na natin pag bumili kayo actual, no? So buksan natin siya, madali lang siyang i-open guys. Parang ano, para siyang iPhone box. Iaangat mo lang siyang ganyan. Tapos pag inangat mo siya, bubungad sa'yo ito. No, yung pinaka-unit natin, ito. So, tingnan nyo siya, nakabalot pa siya sa plastic, no? So, sige, buksan natin. Yan, makinis siya. Makintab, glossy, no? Yan siya guys. Okay, tingnan natin sa likod, yung unit natin. Yan, kita nyo, no? Meron lang siyang bracket. May mga carbon fiber ko, no, na plastic. Power button niya nandito. At sa gilid, nasa left side niya yung mga ports. Yan, no? Yan nyo. So, meron siyang Type-C. Yun yung power niya. Meron siya AV in for audio, no? Kung gusto nyo i-ano siya. Ito pala yung sa ano, sorry guys. Ito pala yung sa reverse camera. Tapos ito yung micro SD slot at saka meron din siyang ano rito, audio out, no, na 3.5mm. So yun yung unit, no? Tabi muna natin guys. Unbox muna natin yung mga nasa kahon niya. Yan, tingnan natin meron pa siyang maraming accessories dito. Okay, dito lahat ng mga bracket at mga cables niya. So ito yung unang bracket guys. Sana natin, no? Ito yung kanyang suction mount, no? Yan, pwede sa ano to, dashboard, pwede rin sa windshield i-mount. Ano, meron siyang ano diyan, meron siyang adhesive. So pwede mo siya. So flexible din siya, nagagalaw, maraming mga pwedeng gawin. Gilid natin. May isa pa siyang mount guys, ito. Ito naman yung kanyang dashboard mount, no? May screwhan din siya, pwede mo siyang i-screw. Pero may kasama siyang adhesive, no? Pwede mo siyang idikit sa dashboard mo para mas sturdy. For me, baka yun ang gawin ko. Pero tingnan nyo na lang yung final output guys, no? Pero yun, mas sturdy siya kapag sa dashboard siya nakakabit kaysa sa windshield. So kapag sa windshield, maiksi lang to eh. Ito, mas mailalapit mo sa'yo. So yun, isa. And then, meron siyang mahabang power cable. At ang maganda sa kanya guys, Type-C, no? Type-C siya na angled, angled yung kanyang Type-C. So madali mo siyang mahanapan ng correct position kapag nagwa-wiring ka. No, kasi alam natin yun yung issue, no? Meron din siyang meron siyang USB Type A na charging port. So makakapag-charge ka pa rin kahit nakasaksak to. No pa. Meron pa siya guys na may libre ng 3.5mm auxiliary cable. So in case na ayaw mo siyang i-FM transmitter, meron siyang auxiliary cable. At syempre nandito rin yung kanyang document sleeves, documentation user manual. So ayun lang, no, yung nasa loob ng box niya guys. So ito na siya guys, pagka-unbox natin. Quick specs muna tayo. So ang display size nito guys ay 7 inches. Ang resolution niya ay 1024 by 600 pixels. So hindi sobrang ganda, hindi sobrang laki. So talagang makaka-apekto yun. Although IPS LCD siya, so di tayo mag-expect ng sobra-sobra sa kanya, no? Sa gilid may mga port siya dyan. Type-C yung kanyang power, which is good, common, no? AV in for kanyang reverse camera, micro SD slot,
at 3.5mm jack for speaker out, no? Pwede kasi siyang auxiliary out. Ano pang output niya? Pwede ka mag-audio out sa FM transmitter. So meron siyang FM transmitter na out para gusto mo ng clear wireless. So kung walang auxiliary input yung radyo mo, pwede rin, no? Gagamit ka lang na FM. At ganoon din, meron din siyang built-in speakers, ano. So yun, ano, yung kanyang specs, guys. So kabit muna natin to. Obserbahan ko ng after ilang araw. Tapos mamaya sa bandang dulo ng video, at check nyo kung ano yung surprise na meron mula kay Car Talks PH. So kabit muna natin and then obserbahan, then balikan ko kayo, guys. So ayan na siya, guys, ano, nakakabit na. At okay naman, ano. So nagpalipas muna tayo, guys, ng after ilang mga weeks na ginamit natin to bago ko kinontinue yung pag-video. So ano yung masasabi ko sa kanya, guys? Well, unang-una, no, masasabi natin sa kanya yung kanyang screen, okay lang, no, IPS LCD siya, pero mas maganda yung dati nating gamit. Pero ano lang naman yun, hindi naman sobrang laki ng difference. Okay naman siya, no, wala tayong problem sa screen. Responsive din, no, tignan nyo, very very responsive naman siya. So once na ginamit mo, madali mag-adjust, lalo na kung first time mo magkaroon ng ganitong klase ng device, no? So okay naman siya, wala tayong ano dyan, masabi dyan. Ganun din yung colors, accurate naman. Sa gabi, okay din siya. Medyo di ko lang type sa kanya, guys, yung bezel niya, yun, no? Medyo malaki kasi yung bezel niya, no? Mas maliit kasi yung ano, yung dati natin. So medyo malaki yung footprint niya compared dun sa dati natin sa ProAct. Yun lang naman, mas malaki yung footprint niya kasi mas malaki yung bezel. So sana pwede naman nilang ano, paliitin na lang, di ba? Pero yun, okay naman yun. Ang na-amaze ako sa kanya, guys, sound output, no? Slightly much better to compared doon sa gamit natin na ProAct. So for me, kasi medyo ano, sensitive yung tenga ko sa sound output, no? So yun, talaga napansin ko mas okay yung output ng sound nito, nitong gamit natin na Car ABC, no? And the rest, wala tayong napansing disconnection. Ayun din ang isa sa mga napansin ko sa kanya, very good yung connection niya. I don't know why, pero same lang naman sila ng ProAct. Pero yung connection is very very smooth so far. Mas smooth ito, Car ABC, kaysa doon sa gamit nating ProAct. Never pa ako nagka-disconnect issue dito, which is doon sa ProAct never naman na sobra, no? May paminsan-minsan lang naman. Pero dito mas wala pa tayong experience na ganun. So overall, mas type ko yung ano mas type ko yung connection nito na mas smooth, mas seamless. Yun nga lang, ang napansin kong problem, maarte siya sa reverse camera kasi ayaw gumana ng reverse camera natin sa kanya, which is gumagana naman doon sa ProAct. So isa yun, no? So something to consider. So baka maganda bilhin niyo yung ano, bilhin niyo yung para talaga sa kanya na reverse camera adapter. Kaya yun nga, guys, so kung nag-decide kayo na bilhin to, no, pwede naman, no, recommend ko naman. Pero sa price niya, 7,500 pesos, medyo for me, mag-iisip ka talaga, no? Siguro kung mas binabaan pa nila yung presyo, no, ng Car ABC. So yun lang. So kung nag-decide kayong bilhin tong device na to, no, click nyo lang yung link below. Tapos kung gusto nyo makakuha ng discount, meron tayong coupon code, CarTalksPH10, no, magbibigay na additional 10% discount. So sayang din yung 750 pesos, no, pwede yun na magamit nyo. So yun lang, ano. At isa pang surprise, guys, yamang ito, may extra tayo nito, hindi natin ito magagamit. Ipapag-giveaway natin ito. So anong instruction? So gawin mo, i-share mo lang tong post natin na to, yung post ko sa Facebook, at i-share mo lang din yung link ng video na to sa yung Facebook profile. Make sure na naka-follow ka sa Facebook account ni Car Talks PH, sa TikTok account ni Car Talks PH, at syempre naka-subscribe ka sa YouTube account ng Car Talks PH. No, tapos gawin mong caption kung bakit kailangan mo nitong 7 inches Apple CarPlay and Android Auto adapter from display from Car ABC. So yun lang, guys. Tapos titignan ko yung mga post ninyo, and then pipili ako ng pinaka matatouch ako dun sa caption, no? So yun lang, guys, ang instruction. So sali na kayo sa giveaway kung gustong mapunta sa inyo tong Car ABC
na 7 inches Apple CarPlay and Android Auto display. So yun lang guys, sana may natutunan kayo sa video natin. Kung nag-iisip kang bumili ng mga ganitong klase ng device, sana nakatulong sa ito. So till our next videos guys, always remember, drive safe and enjoy.